Talagang hindi na makakaalis sa maraming problema itong si Chis Escudero. Ha? Ang daming problemang kinakaharap ni Chis Escudero, mga kabunyog. Ngayon na naman, delikado. Delikado na makasuhan siya ng violations ng election laws. Maraming mga election lawyers, lalo na si attorney Makalintal, magaling na election lawyer 'yan. Sabi mismo ni attorney Makalintal, ang ginawa ni Chis Escudero ay posibleng makasuhan siya ng violation ng ating batas sa eleksyon. Kasi mga kabunyog, sa ating batas sa eleksyon, bawal tumanggap, bawal tumanggap ng donasyon galing sa isang tao o korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Ay malinaw naman yung si Lawrence, yung nag-donate kay Chis Escudero ng 30 million. Hindi niya na yun mapapasinungalingan. Hindi niya na yun madideny. Kasi si Lawrence Lubiano, dineclare ni Chis Escudero nung eleksyon ng 2022 na nagbigay sa kanya ng 30 million. Ito yung top na campaign donor niya. Nireport niya ito. Hindi niya na yan mababawi. Nireport ni Chis Escudero sa COMELEC noong 2022 elections doon sa kanyang SOSE, Statement of Campaign Contributions and Expenditures. Notaryado yun. Sinumpaan niya yun. Subscribe and sworn. Kaya, na yun na-declare niya na yun. O ngayon, noong 2022, ni-report ni Chis Escudero na tumanggap siya di umano. Hindi pala di umano. Umamin talaga siya na tumanggap siya ng 30 million pesos mula kay Lawrence Lubiano, Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated. Ay itong Centerways Construction and Development Incorporated, kabilang ito doon sa 15 na nangunguna or top na mga construction, mga construction companies, mga kontratista. Ito'y nakakuha ng 5.16 billion pesos na kontrata mula 2022 hanggang 2025. Kaya sabi ni Makalintal, ni Romulo Makalintal, attorney, magaling na lawyer ito, sabi niya, base sa Commission on Elections Resolution number 10772 na inilabas noong 2022 elections at Resolution number 11109 nitong 2025 elections, maaari lamang tumanggap ang mga kandidato o kanilang partido ng donasyon mula sa korporasyon na hindi hihigit sa 5% ng taxable income ng kumpanya. The same resolutions both provided the general rule that no person shall solicit or receive directly or indirectly contribution for partisan political activity from any entity or person who holds contracts to supply the government with goods or services or to perform construction and other works. Napakalinaw yan mga kabunyog, mga kababayan. Election offense ang ginawa na yan ni Chis. Ang penalty dito kay Chis Escudero kapag napatunayan siya, 6 years imprisonment, walang probation at madidisqualify siya to hold public office. Sabi pa ni Attorney Makalintal. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito inamin naman ni Chis. Inamin niya na talagang inamin niya talaga na tumanggap siya ng 30 million. Hindi po yan di umano. Kasi laman yan ang kanyang sinabmit sa COMELEC na SOSE, Statement of Campaign Contributions and Expenditures. Ay bawal nga sa election laws natin mga kabunyog, mga kababayan. Paano na naman to? Actually, ito hamon din natin to sa COMELEC. Kasi ang COMELEC kahit walang magreklamo sa COMELEC, on their own, motu proprio, ang COMELEC ay pwedeng mag-initiate ng pag-iimbestiga, pagsampa ng kaso sa sino mang nag-violate ng election laws.
Kaya ito, kay Garcia ng Comelec, o ano pang ginagawa nyo? Inamin na ni Chis Escudero. At ngayon ay lumabas na yung si Lawrence Rubiano na #1 campaign donor niya noong 2022 elections ay may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na kabilang sa top 15 na mga nangungunang korporasyon na nakakuha ng pinakamalalaking kontrata sa flood control ng gobyerno. Yan. Ang linaw-linaw na. Ha? Ang linaw-linaw na, mga kabunyog, mga kababayan. So dapat dito sa parte ng Comelec, gawin na nila yung dapat. Hindi naman kailangan may magreklamo. Kasi nasa batas yan. Ang Comelec, sa sarili nila, kapag may nakita nilang may na-violate sa batas, pwede na silang mag-initiate ng kaso. O, imbestigahan nila, tapos mag-initiate sila ng kaso kung kinakailangan. Lantaran yung kasi sinabi na ni Chis. Nag-submit siya ng SOSE sa Comelec, dineclare niya mismo na nagtanggap siya ng 30 million galing dito nga kay Lawrence Rubiano. Ayun na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang importante dito, kapag napatunayan dyan si Chis Escudero, makukulong siya, hindi pwede ang probation, at hindi na siya makakatakbo sa gobyerno sa anumang posisyon. Ano na ito? Mga kabunyog, mga kababayan. Ang linaw na ng ebidensya dito. Ano ang pinaka-ebidensya dito na talagang tumanggap siya ng pera? Sinubmit dineclare ni Chis yun sa kanyang SOSE. Ang Comelec, sila mismo, pwede na sila na mag-initiate ng dito. Sige nga, inahamon natin ng Comelec, ba't hindi nyo aksyonan to? Ang linaw-linaw na yan. Kasi, hindi iniisip ni Chis na lalabas ang issue na yung #1 or top campaign donor niya ay ilalabas. Ang problema, ang naglabas niyan sa publiko, mismong si PBBM. Si Marcos mismo ang naglabas sa isang press conference. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Si PBBM ang naglabas ng mga pangalan ng top 15 na contractors ng ng flood control projects. At isa doon sa 50 na yon, yung Centerways Construction na pag-aari ni Lawrence Rubiano. Si Lawrence Rubiano, inamin mismo ni Chis Escudero, kaibigan niya. At inamin din niya ni Chis sa sinabit niya sa Comelec ng mga dokumento na ito ay nag-donate sa kanya ng 30 million noong 2022 elections. Top campaign donor niya. Ngayon, itong si Lawrence Rubiano ay nakakuha ng napakaraming kontrata sa gobyerno. Bawal yun. Bawal na tumanggap ka ng pera galing sa sinumang tao o korporasyon na may mga kontrata sa gobyerno. Bawal. Ito, tumanggap ba si Chis? Yes. Paano yun manasabing tinanggap? Nag-report siya sa Comelec. Nakadeclare doon. Hindi mo na kailangang patunayan na tumanggap si Chis. Bakit? Siya na mismo ang nag-declare. Siya na mismo, dineclare niya sa Statement of Campaign Contributions and Expenditures niya. So, pangalawa, ito bang nagbigay sa kanya ng donation ay may kontrata sa gobyerno? Yes! Inanunsyo na mismo ni PBBM na yung isa sa top 50 na yon ay itong ang Centerways Construction. Nakita nyo, mga kabunyog, mga kababayan? So, ano pang kailangan mo dyan na Kung probable cause at probable cause, iyan na, may probable cause na. Diba? Kaya ang Comelec, gawin na nila yung nararapat. Gawin na nila yung nararapat. Kasuhan na si Chis Escudero dito pala. Ipakita ng Comelec na hindi pwede. Ang paliwanag ni Chis Escudero, wala naman siyang alam sa transaksyon daw ng kumpanya ni Lawrence Rubiano. Wala kang alam? Sus naman.
kaibigan mo at nagbigay sa iyo ng pinakamalaking donation, wala kang alam. At ang karamihan ng kanyang mga projects na flood control ay sa Bicol at sa Sursugun pa man din, ha? Oh. 'Di ba? Oh. 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Parang katulad ito ni alam niyo yung nangyari kay Ejercito? Yung sa yung sa Laguna. 'Di ba na yon, natanggal sa pagka-gobernador si Governor Ejercito ng Laguna. Bakit siya natanggal sa pagka-gobernador noon? Nanalo sana siya pero natanggal siya. Bakit? Dineclare niya na ito ang aking mga nagastos sa sa eleksyon. O tapos dineclare niya doon na mayroon siyang advertisement na ganito ang gastos niya sa advertisements niya. Lalo sa TV. Ay ang nangyari ngayon, yung ginastos niya sa advertisement sa TV, lampas na sa allowable o pinapayagan ng batas na expenses. O, wala na. Ang linaw-linaw na. Nag-submit ka ng resibo. Sabi mo, ganito yung nagastos mo sa ads mo sa mga TV, yung TV ads mo. Ay nung malinaw, ang ginastos mong yon lampas na sa allowable o pinapayagan ng batas. Wala ka ng lusot. Bakit? Dineclare mo na mismo na yun yung gastos mo sa ads at may naka-attach pang resibo. O ganyan din ang kaso nito ni Chis. Sinabmit niya na mismo sa COMELEC na may nagbigay sa kanya ng 30 milyon itong si Lawrence Lubiano. O, notaryado yung sinabmit niya. Ano yon? Sworn yon at subscribe. O, pagkatapos, napatunayan dito na si Lubiano ay maraming kontrata sa gobyerno. Inanunsyo ni PBBM mismo. O ano pa yan? Wala na. Kumpleto na ng mga ebidensya. Dapat sa COMELEC kasuhan na nila agad to. Ano yan ang linaw na ng violations. Kahit walang magdemanda, kahit walang magreklamo kay Chis, yung COMELEC may kapangyarihan. O, nag-admit, tama, si Dundun Legaspi. O, di ba? Akala siguro kasi hindi lalabas itong na to. Ang lakas ng loob ni Chis na banggitin, Lawrence Lubiano. Ano ito mga kabunyog? Kaya, hintayin natin to. Hintayin natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.